Sa ating pong kapatuloy tungkol po sa ating serye na Unstoppable Success, we all know naroon po tayo sa conviction. And we would like to connect our series dito po sa ating celebration today. Ito po ay ang Father's Day. Kaya po ang ating mensahe po ay halo sa isang napaka-popular na passage sa Biblia. Ito yung passage tungkol sa prodigal son. Mula po dito mga kapatid, nais ko pong ating halawin. Ano ang mga qualities ng tatay na merong conviction? We have learned last Sunday na mahalaga sa tao ay hindi maging parang ipa na kung saan umihip ang hangin duroon. Kundi nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng malalim na conviction na hindi madaling matinag at titindigan natin. Itong conviction na ito ay hindi lamang sets of belief na yung yayakapin ay nakasalig sa Biblia. At tungkol sa fathering, napakahalaga na maunawaan natin na mula sa ating passage, makikita po natin ang isang tatay po sa istoryang ito na talagang nagkaroon ng matinding paninindigan. He was faced with two problem son. Ang alam mo natin, isa lang ang problema niya, yung inaakalang prodigal son, yung lumayas, yung kumuha ng parte. Pero sa totoo lang, when you read through this passage, ang talagang prodigal son na pinapakita ni Jesus ay yung naiwan. Yung hindi man tumalilis, hindi man umalis, pero punong-puno ng inggit, ng sama ng loob, ng entitlement. And so, it is important for you to understand that this father in this passage face two problem sons. At sa kanyang pagharap sa kanyang dalawang anak na problema niya sa buhay, makita po natin ang kanyang paninindigan. We thank God for all the fathers and we praise God. Sapagat maraming mga lalaki ngayon na ginagamit ng Panginoon. Maraming mga lalaki ngayon na dahil sa kanilang paninindigan ay binubuksan ng Diyos ang pagkakataon sa kanilang buhay. And one of those ay nasa passage po natin. The father of the prodigal sons. Plural po. Hindi lang po yung lumayas at umalis. Pati po yung naiwan is also prodigal son. Bakit po? Makikita po ninyo mamaya. Mga kaibigan, it's easy to become a father. Ngayon po, marami po, hindi pa nagiging mama, tatay na. Dahil sa naging hindi maingat, maaga na pukaw yung sexual urge. Dahil maaga na pukaw yung sexual urge, nagkaroon ng sexual relationship, hindi pa nagiging mama, nagiging tatay na. Kumbaga, madaling maging tatay, pero mahirap magpakatatay. Pero salamat sapagkat in the Holy Bible we can see an example ng isang mabuting tatay. Ano po? At ito ay yung nasa ating passage. In this passage, we will zoom in on the conviction of a father with two problem sons and how this father stood his ground despite of this problem. What are those qualities? Tingnan po natin. Una po, verse 11. Tingnan natin. Jesus continued, "There was a man who had two sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of the estate.' So he divided his property between them." So yung pong anak na younger, mas assertive, pumunta sa tatay at sabi, "Aka na yung mamanahin ko." At hinati naman po. Two things I would like you to see. Number one, itong tatay, masipag. Itong tatay, may pangarap. Itong tatay, maaasahan. Itong tatay, talagang haligi ng tahanan. Kaya nakapagpundar. Kaya may nakita itong anak na hahatiing mana. Pangalawa, yung pong anak po na ito, nang siya po'y humingi ng parte sa kanila pong kultura, ito po ay legally acceptable. Na kapag ka po umabot na po sa maturity age ang anak, they can go to their fathers at kunin yung portion ng kanilang estate. At pag nag-refuse yung tatay, there will be a legal battle. Pero ito pong tatay, kanya pong ibinigay yung karapatan ng kanyang anak. What do we see here? Then let me submit to all of you na ang isang tatay na mayroong malalim na conviction ay yung tatay na responsable, ngunit respectful. Responsible and respectful. Yan yung mga tatay na hindi titigil para magawa ang kanilang pwedeng gawin para mabigyan ng mabuting kinabukasan ng mga anak. Yan yung mga tatay na hindi madaling mawalan ng loob. Yan yung mga tatay na handang magsakripisyo. Yan yung mga tatay na hindi sumusuko sa mga hamon ng buhay. Ito po yung tatay na ito. Bakit? Tignan po ninyo, nakapagpundar siya. At dahil doon, yung kanyang younger son, naghangad na makuha yung kanya pong parte. Oo, maraming tatay ho ngayon. Mahina ang loob. Dahil sa hina ng loob, ay ayaw na magsumikap. Dahil sa hina ng loob, ay sumusuko agad. Dahil sa hina ng loob, ayaw na mangarap. Mga kapatid, mga minamahal, sabi ng Biblia, kung saan mayroong pangarap, doon ang pagpapala ng Panginoon. Kung saan walang pangarap, naroon ang paghihirap.
Mga kapatid, mga minamahal, let us pray that the father of our respective home will have encouragement from us. Mga anak, when was the last time you encouraged your father to continue to dream dreams? Mga misis, how do you bridge the relationship between your husband and your daughters and your sons? Mahalaga po na ang haligi ng tahanan ay patuloy na nababata. Kaya po, yung mga anak na lalaki, mahalaga po na yung mga anak natin lalaki, lalo na palalakihin natin na banat ang buto. Ano po? Binabatak po. Ano? Hindi po pwede na mula nung mauso na ang television ay pinipindot na lang at naglilipat na ng channel. Hindi gaya nung araw, tumatayo ka at pinipihit mo. Ngayon po, ang mga kabataan ngayon, ano po, ang na-exercise na lang, mga hinlalaki na lang. Kapipindot na lang ng cellphone. Kailangan tayo mga biniyayaan ng Diyos ng anak na lalaki, batakin natin yung ating mga anak sapagkat we want the best for our children. Sabi po sa Matthew 18:14, in the same way, your Father in heaven is not willing that any of these little ones should perish. Ironically, if you want your children to prosper, ngayon pa lang, huwag kang mag-atubili na padaanin ang anak mo sa difficulty. Padaanin ang anak mo sa hirap. Kaya po kami po nagpasya muli. We opted na wala pong house help uli. Sapagkat gusto namin mabatak, lalo na yung 3 namin anak na lalaki. Upang sa kanilang paglaki, ano po, hindi sila madaling mawala ng loob. Hindi madaling sumuko. Hindi madaling umatras. Ang mga lalaki ay hindi lamang nagpapalaki ng muscle, kundi nagpapalakas ng loob. Amen? Kaya mga nanay, importante po na ang mga anak natin lalaki, palalakasin mo ang loob. Lagi mo i-encourage, lagi mo i-affirm. Sa banal na kasulatan po mga kapatid, makikita po natin na ang Ama natin sa langit, ang tunay na Ama, at ang mga ama sa lupa, ang siyang refleksyon ng pagiging Ama ng Diyos sa ating lahat. Kaya kung mabiguman ang tatay natin sa lupa, salamat. Ang tunay na tatay natin ay walang iba kundi ang Diyos. Sino nag-i-amen dyan? Pumalakpak nga ho lahat ng nag-i-amen. At ang tatay natin sa langit ang ating halimbawa na ang gusto niya yung best sa atin. Sabi po sa Matthew chapter 7 verse 9 to 11 ay ganito, which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, he will give him a snake? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? So, ang nais ng ating Ama sa langit ay yung mabubuting bagay para sa atin. At tayo bilang mga earthly father, we are being exhorted by the Lord. The exhortation of the Lord is that do your best so that you can give the best. Ano po, para sa ating anak. Of course, we all have our limitation. Not all of us have the same opportunity. Not all of us have the same, ika nga natin ay enough training para po sa parehong blessing. Pero isang bagay ang totoo po mga kapatid. Sa mga ama na patuloy na nangangarap ng pinakamabuti sa kanyang anak, ang Diyos ay hindi nagkakait. Amen? Kaya pag-pray po natin ang mga tatay. Sa mga anak, sa halip na hanapan nyo ang tatay ninyo, ipag-pray ninyo ang tatay ninyo to continue to dream dreams. Continue to be encouraged and look for opportunity. Nabigyan ng lakas siguro yung kinalakhan ng tatay mo ay hindi ganung environment na nag-i-encourage, hindi nurturing environment. Why don't you provide that nurturing environment sa iyong tatay? Upang ang tatay mo mabuhay yung sense of responsibility. Alam niyo ho, itong tatay na ito, sa ating passage nakita natin, nakapagpundar siya. So much so, na nung lumapit yung kanyang anak, hinihingi na yung kanyang mana, kaysa magkaroon sila ng legal battle, kanyang nirespeto yung legal right ng kanyang anak. Ibinigay niya yung kalahati. Salamat na lang sa Pilipinas ay walang ganyang legal right ang mga bata. Hanggat buhay pa ang magulang, hindi pwedeng kumubura ang mga anak. Hallelujah! Praise God! Amen? Hindi po pwede. At sa batas nga ho natin, pag namatay ang isa, 50% lang yung pwedeng mapa sa mga anak at sa surviving spouse, mananatili yung 50%. Pero ganun pa man, bibihira yung makakapalang mukha na anak na sasabihin, patay na naman si nanay, akin na ng 50%. Wala, bibihira. Bibihira yung makakapalang mukha, patay na naman si tatay, amin na 50%, 50% sa inyo nanay. Pero ito pong sa passage natin, ang kapal na mukha, talagang lumapit at sabi, akin na yung 50%. And because this father knows that his son, who was so determined, who was so stubborn, he respected his right. Even if alam niya na mapapariwara lamang, because I know for a fact kung anak ko ay responsible. I know for a fact kung anak ko ay mapapagyaman niya yung kanya pong perang hawak. At sa puntong ito, nang pinilit ng anak yung ama, alam niya mapapariwara lang yun. But because that's a legal right and the son was determined to get it, nirespeto niya yung karapatan. And true enough, na makuha to ng younger brother, talaga nawala lang. Naubos lang na parang bula.
But just the same, the Father respected the right of the Son. Mga kapatid, mga minamahal bilang mga tatay, sometimes we need to learn to respect the emotions, the feelings, the opinion ng ating mga anak. Kaya kailangan po, kapag grown up na yung ating mga anak, naalala nyo yung ating parenting conference, isa sa mga na-appreciate nila yung parenting adult. Iba nga pala when you are parenting adult already. And we thank God because we are receiving requests. Dahil bitin na bitin sila sa half day. Gustong ulitin po ito. And now we are preparing for the second parenting congress po dito sa atin pong church. But isa sa mga areas po na kung saan ay na-appreciate na marami. Iba yung parenting children, iba yung parenting teenager, iba pa yung parenting adult. And when you're parenting adult, kailangan talagang you exchange opinion together. And then you respect the emotions, but you remain the father. And therefore, you can gather them and call for a meeting. And in that meeting, you would continue to provide leadership and at the same time, listen to your grown-up children. Mga kapatid, sa mga talatang ito, when this father listened, yung anak talaga mapilit. But we can see that the first quality of this father with conviction, ano po siya? He was responsible. Hindi siya madaling sumuko. Siya ay masikap. Alam niyo mga kapatid, sa Biblia po, yan po ang tagubilin. 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, For even when we were with you, we gave you this rule, the one who is unwilling to work shall not eat. Kaya kailangan kung may masipag, yung tatayan, ano po. At dahil sa sipag ng tatay, nahahawa ang anak. Siguro nga hindi ganun kalaking kita ng tatay, pero dahil sa sipag ng tatay, talagang yun ang crystal clear evidence ng kanyang sense of responsibility. So the first qualities of every father who would like to become like this father in the Bible is a father who is responsible and respectful. Pangalawa po, tingnan po natin. Pagtuloy po natin po yung ating pagbasa. Kinuha ng anak yung kanyang parte, tapos naubos lang sa babae, naubos sa sugal, naubos sa kung saan-saan, hanggang sa siya nagkahirap-hirap, hanggang sa siya nagtrabaho na lamang, at dahil hindi naman siya nakatapos, wala siyang credential, ang trabahong available sa kanya ay yung taga-alaga ng baboy. Andun sa taga-alaga ng baboy, hindi niya akalain na walang supply ng pagkain. Sanay siya sa tatay niya, yung taga-alaga ng mga hayop, may supply ng pagkain sa kanila, wala. Kaya ang pagkain niya ay yung pagkain ng baboy. And verse 17 is a beautiful verse. Ano po sabi ng verse 17? Ngunit, pakibasa nga po. Yun, napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay na dito sa gutom. Alam niyo, ito isang bagay na kailangan natin matutunan. Mag-isip-isip. Nung pong nagkahirap-hirap na yung younger brother, nag-isip-isip siya. And then nagkaroon siya ng self-talk. Pag ako doon mag-a-apply sa tatay ko, bilang alipin, may supply ng pagkain. Doon na lang ako. At nirehearse niya ngayon. At sabihin ko sa tatay ko, nagkasala ako sa langit at sa iyo. At pagkaraan, tignan po natin. Verse 20. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arm around him, and kissed him. Mga kapatid, mga minamahal, question. Nang nangyayari ito sa kanyang younger son, hindi ba ito alam ng tatay? Let me propose an answer. Noong panahon po ng Biblia, napakahusay po ng kanilang koreo, sapagkat kasabay ng komersyo, ay naroon po yung pagbabalita sa mga nangyayari sa paligid. Remember, sa panahon ni Nehemiah, nasa exile si Nehemiah, pero alam niya nangyayari sa kanyang bayan. Kaya po, ang nangyayari sa kanyang anak ay hindi lingid dito sa tatay. But because that was the chosen path of his son, he allowed his son to suffer the consequences of his chosen path. Hindi siya umalis doon sa bahay. Hindi siya umalis upang hanapin yung kanyang anak at isalba sa pinili niyang consequences. Pinabayaan niya yung kanyang anak na mag-suffer sa consequences ng kanyang chosen path. Pero, itong tatay na ito, sabi sa verse 20, malayo pa lang yung anak nang umuwi, natanaw. Alam niyo po, ito pong anak, dahil walang makain na mahabang panahon, pumayat na, humaba na buhok, tapos balbas na, tapos yung itsura, iba na, hindi easily recognizable. But this father, mula nung umalis itong younger son, bagaman hindi niya po hinanap para isalba, pero lagi siyang naroon nag-aantay sa isang araw, babalik din ang kanyang anak. At dumating nga nang bumalik, malayo pa lang, nakilala niya. Tumakbo siya, sinalubong niya, niyakap niya, kahit hindi na maintindihan ng amoy. Ang baho yata nun.
Kasi nag-alaga ng baboy, ano po? At pagkaraan, hinalikan pa. At pagkaraan, pinapaliguan, pinadamtan, pinasutuloy yung singsing, i-restore siya sa pagiging anak. At sinabi ng anak, hindi ako karapat dapat. Narito ako para maging alipin nyo lamang. Nagkasala ako sa langit at sa iyo. Look at that. Ladies and gentlemen, let me propose to you that the second qualities of a father who has a conviction is a father who are firm but compassionate. Why did I say firm? Kasi po, itong tatay na ito, pwede naman niya subaybayan yung kanyang anak ano mangyayari. At na mabalitaan niya, pwede niyang puntahan para isalba sa kanyang kalagayan. Pero hindi po. Nagantay siya sa araw. Hindi lang yung babalik yung anak niya, kundi sa araw na kung saan yung anak niya will come to his senses. Sa maraming pagkakataon na ating buhay, mga kapatid, yung ating mga anak has not come to their senses, nire-rescue agad natin. Tuloy, hindi natututo. Hindi ho ba? Hindi pa dumarating yung broken heart. Ano sabi po ng anak? Napag-isip-isip niya. Tapos sabi niya, doon sa bahay ng tatay ko, yung alila, yung alipin, mayroong rasyon ng pagkain. Babalik na lang ako doon para doon na lang ako sa kwarto ko. Hindi ho. Sabi niya, babalik na lang ako doon para doon ako maging alipin. Nawala na po yung kanyang sense of entitlement. Ay, sabihin mga kapatid, mayroong broken heart. Maraming kabataan ngayon, sa konting natutunan, sa konting nalaman, naku, kung makahusga sa ama nila, gano'n na lamang. Maraming mga bata ngayon, di ba? Sa konting pagkakamali ng ama, naku, kung mang-down ng ama, gano'n na lamang. Kung minsan kung sagot-sagutin yung magulang, gano'n na lamang. Kung minsan sumusunod niya, pero pang huso-huso. Ang sarap gupitin ng huso. Mga kapatid, mga minamahal, itong tatay na ito, he was so firm. This is what you want, so I'll give you, and so prepare to suffer the consequences. And so when he was suffering the consequences, he did not rescue the son. He waited not just for the son to come home. He waited for the son to come back to his senses. Maraming pagkakataon, lalo na yung mga grown-up children natin, kaya po hindi lang malaking responsable. Kasi po, nire-rescue agad natin. Hindi natin gusto na sila mapahamak. Hindi natin gusto na sila maghirap. Hindi. Pero kung ano yung kanilang chosen behavior, yung consequences ito, let them face up to that. Yan ang sabi ng Galatians chapter 6, verse 8. Whatever a man soweth, he shall also reap. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Tingnan natin verse 7. Pakibasa nga po. A man reaps what he sows. Kaya pong tatay na ito, he was firm. And yet, he was compassionate. Nang dumating po yung kanyang anak, hindi niya sabi, tingnan mo na, ano na pala mo? Hindi ho, wala na hong ganun. Nang dumating yung kanyang anak, hindi niya pinamuka yung pagkakamali ng anak. In fact, nung dumating, nakita niya malayo pa lang, that was the time na tumakbo siya para salubungin ang kanyang anak. Not only because his son was coming home, but because his son was already broken. At alam niyo, ang mababa ang puso, ang mababa ang kalooban, inaangat ng Diyos. Do you agree? Ang nagpapakamataas, binababa ng Diyos. Your father is never a perfect father, but He is your father. And therefore, you will suffer the consequences of your disrespect to your father. Ano sabi po ng Biblia? Ephesians chapter 6, verse 1 and 2. Ano po ang tungkulin po ng mga anak? Children, obey your parents in the Lord, and this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Ang tungkulin ng mga anak ay sumunod at igalang ang mga magulang. No education will give you entitlement to disrespect your father. Kahit na nagkulang, nagkamali sila, you may not need to tolerate your father, yes, but that will not give you right to disrespect. Mga kapatid, mga minamahal, ang mga tatay, kailangan po natin matutunan ito. Upang tayo patuloy na igalang at irespeto natin mga anak, we need to become firm. Ang hirap kaya nun, alam mo yung nangyayari sa anak mo? Alam mo may magagawa ka? But because you want your son to learn, you want your son to be humble before God so that he can experience unstoppable success, talagang you will stay put and leave everything to God. And yet, kapag ka po ang anak mo nagpapakababa na, wala na pong condemnation. Tayo man ho, hindi kinukondemn ng Panginoon sa Romans 8:1. Ano po sabi ng Romans chapter 8, verse 1? For those who are in Christ, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ. Kaya we don't condemn our children, but we wait for them to come to their senses.
Ito po ang katangian ng tatay na ito na merong conviction. Hindi siya madaling-madala ng emosyon niya. Pero siya ay may damdamin. Yung iba pong mga tatay, hindi madali-madala ng emosyon pero wala naman damdamin. Ito po yung tatay na hindi madali-madala ng emosyon pero may damdamin. Ano po? Hindi na hesitate to show his affection. Sinalubong niya yung kanyang anak. Slow motion pa siguro. Ano po? At pagkaraan, niyakap niya. At hindi pa nakontento, hinalikan pa niya. Grabe. Kahit na hindi mawari ang anak. Iba sa atin, pag amoy pawis ang anak, hindi mayakap. Pero itong tatay talagang ganun, hindi siya nangimi. At pinagmalaki niya yung kanyang anak, hindi niya kinahiya. Marami mga ama sa mga nagkakamali niyang anak, kinakahiya. Itinatago. Aba, hindi niya kinahiya. Tinawag pa niya ang mga tao. At sinabi niya, magbunyi tayo, narito na ang aking anak. Ladies and gentlemen, we need fathers who will become firm and yet compassionate. Hindi mangingimi magpadama ng kanyang nararamdaman, ng kanyang pagmamahal. But who remains firm, lalo na sa mga prinsipyo ng salita ng Panginoon. Pangatlo po, tingnan po natin as we continue. Habang nagsasaya, habang nagbibista, dumating ang panganay na anak, ang mabait na anak. At nagulat siya, maliwanag yung bahay. Hindi muna siya pumasok. Tinawag niya isang alipin, sabi niya, ano nangyayari? Siguro kala niya may surprise party para sa kanya. Ang sakit, ano? Yung pala naroon na yung kanyang kapatid. Kaya ayaw niyang pumasok. Ito, iba naman ang approach ng tatay. Sa halip na sabihin ng tatay, papasukin mo yan dito, papasukin mo! Hindi. Yung tatay ang lumabas. At inabot ito pong anak. Alam niyo po, sabi ko kanina, this other son also is actually the prodigal son. When you read through the passage, ang kausap ng Panginoon dito ay yung mga saserdote, mga pariseo, na pinupunan nila na si Jesus ay nakikipag-usap sa mga makasalanan. Kaya ikinuwento ni Jesus ito. At ang tunay na prodigal son ay yung pariseo, which represent the older brother. And so the real prodigal son is the older brother. Bakit? Sapagkat sa kanyang mga sakripisyo, naroon yung kanyang yabang, naroon yung kanyang sense of entitlement, naroon yung kanyang inggit. Mga kapatid, mga minamahal, kuminsan, may mga hindi halata, pero sa kaloob-looban ay nagre-rebelde. Kuminsan may mga anak na nagre-rebelde, kita mo agad, ito anya, rebelde yan. Tingnan mo. Pero may mga anak na mukhang ang bait, pero sa puso, talagang nagre-rebelde. Sa puso, kung ano sinasabi sa nanay niya, sa tatay niya. Pero pag tinawag, anak, ano po yun? Tawag na naman ako. Lagi na lang ako nakikita. Ganyan, ano. Pero ito ang larawan niya, yung kanyang yabang. Yung kanyang, naalala niyo yung ating message po tungkol sa paano tayo magkaroon ng unstoppable success, ano ang kailangan nating i-avoid, yung kababawan. Karamihang kabataan ngayon, yung kanyang sense of importance nakaangkla sa mga nakikita lamang. At ito pong panganay na ito, meron siyang records ng kanyang mabuting nagawa. And probably he was even comparing it to his younger brother. And so, he took pride of that. And maybe because of that, meron siyang high expectation. Kaya nung papalapit na siya, nagsasaya doon sa bahay, na-excite marahil siya sapagkat akala niya, iniisip niya, meron surprise party ang daddy sa akin. At ang laking gulat niya, yung party ay para sa kanyang younger brother na nag-ubos lang ng pera. Kaya ayaw niya pumasok. This time, yung tatay lumabas. Inabot siya at pinagpaliwanagan. Look at the verse. Nagalit ang panganay, ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. This time, the father get out of his way and reach out to the older son. Pinakiusapan. Ano po ang sabi? Ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon. At kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkatuwa ang kaming ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito, na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Verse 31, sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling, at ang lahat ng akin, ari-arian, ay sa iyo. Ano ba ibig sabihin ng ama dito? Ganito, hinati po yung property. Yung 50% punta sa younger brother. Yung 50% sa older brother. Alam nyo, hindi lang 50% na punta sa elder brother. Yung skills ng tatay, yung talino ng tatay na pagyamanin ko ano meron, kasama. Kaya dahil sila yung magkasama, yung 50% dumami pa. Ang sinasabi ng tatay, hindi lang 50% na punta sa iyo, na pagdami natin yan at yung ikinarami niyan, sa iyo yun. Hindi ka marunong magkwenta, anak. Yun ang sinasabi po. Ngayon, itong kapatid mo,
na bumalik, verse 32, nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang, sapagkat patay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay. Nawala, ngunit muli natagpuan. What the Father is saying here is that, alam niyo po, I have to be honest to you. My preconceived idea in the passage for many years in the ministry was that this father was a permissive father. Pero as I study closer, hindi ho. He was not a permissive father. He was a very reasonable, very fair father. What happened to the younger son, nirestore lang sa pagiging anak. Pero yung older brother, yung lahat ng sa kanya, na pagyaman ng tatay kasama siya, punta yun sa older brother dahil naubos na ngayon sa younger brother eh. But the younger brother, because of loss of entitlement, ang gusto nga lang niya, maging alipin na lang doon sa kuya. Pero sabi ng ama, hindi pwede yun. You cannot get the financial aspect anymore. Inuha mo na, pero you are still my son. So, nirestore siya sa pagiging anak. Pero ito pong panganay, hindi lang po yung dumami ng kayamanan, kundi ang gusto niya, wag nang ibalik sa sonship. Mga kapatid, mga minamahal, yun ho nangyayari sa marami sa ating kuminsan. Yung ating pride, yung ating sense of entitlement, yung ating egocentric tendency na bilang ka ng bilang mga nagawa mo. That's the reason why Jesus confronted the Pharisees na kayo yung panganay na anak. Sapagkat ito mga kasalanan kinakausap ko, nagagalit kayo sa kanila. Kayo yun. At because of this, na-offend po yung mga Pariseo. Mga kapatid, mga minamahal, ang pangatlo pong katangian ng tatay po na may conviction ay yung tatay na maunawain. Bakit? Inunawa niya yung anak. Lumabas siya. Kinausap niya. In-engage niya sa usapan. Pero, hindi niya pinagbigyan sa pagmamarakuryo. He needed to correct the son, the elder son, to redeem the son. Mga kapatid, mga minamahal kuminsan, we need to confront our sons. We need to confront our daughters. Yes, we respect them sa kanilang opinion, but we need to confront them, especially with the holy word of God. Because we want nothing but the best for them. And because we want nothing but the best for them, we will never hesitate to confront our children. Sa 1 Kings chapter 1 verses 5 to 6, ito ho ang problema. Now, Adonijah put himself forward and said, I will be king. So he got chariots and horses ready with 50 men to run ahead of him. Verse 6, his father had never rebuked him by asking, why do you behave as you do? Maraming tatay, nakakita na tayo ng mali sa ating anak, hindi natin kinukomperensya ng one-on-one. We need to make them realize kung ano yung mali nila. Heart-to-heart talk of a father to a daughter, of a father to a son. Yung aking pong anak na babae, sabi niya, Papa, chick ba ako? Sabi ko, bakit naman? Sabi nila, boys daw ako eh. Sabi ko, alam mo anak, talaga ikaw ay chicks na chicks. Yeah. At di ko akalain, at nilagay niya sa Facebook niya kanina, the first man who hold on me when I get out of my mother's womb, the first man, lahat mo ng verse, at nakagaya the first man who told me, I am a chicks. At pinakita niya yung picture. Alam niyo, mahalaga po na tayong mga tatay may one-on-one sa anak natin. Heart to heart. Kung minsan kailangan, you challenge their principle, lalo na with the Word of God. You listen to their opinion. But at the end, we need to have a heart-to-heart talk. Why? Because we want the best for our children. We should never hesitate to make sacrifices. Na kung minsan, yung opinion nila, iba sa ating opinion, at kung minsan, yung makinig lang ang hirap na sa atin, but we will be willing to do that. Just so we can understand from where they are coming from. But just the same, never hesitate to put forward the Word of God. Mga kapatid, when was the last time, as fathers, na tayo po ay nagsakripisyo sa ating mga anak? Let me tell you this, no sacrifice of every father will become in vain. Let us watch this video, and my prayer is that you and I will receive what God's message through this video. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my
my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Sakripisyo ng bawat ama na may mababang loob ay hindi nababaliwala. Tayo manalangin. Salamat po aming Ama dahil kayo ang tunay naming tatay at ginagamit mo ang aming mga earthly fathers upang aming maramdaman ang iyong pagmamahal. Salamat sa mga sakripisyo bagaman hindi man perpekto kaming mga tatay sa lupa. But you have been giving us opportunity to make sacrifices so much so that we can give a better life for our children.